Magandang gabi po sa ating lahat at muli nandito naman tayo sa ating evening devotional. So ngayon, ang maging topic po natin ay napakaganda. Pinamagatan po, Link with Heaven. Ibig sabihin, yung purpose natin dito sa lupa ay dapat nakalink o nakakonektado sa isang bagay na makabuluhan. At yun yung tinatawag natin na kasaganaan, kapayapaan, katahimikan, abundance, no? At tinawag natin sa lugar na yon ay kalangitan. So ngayon, ibig sabihin, ang hinahanap pala ng bawat isa sa atin na ang buhay natin ay alam natin pansamantala ay walang iba kundi ang kalangitan. So ngayon sa ating pong key text matatagpuan po sa Psalm 34 verse 7. Din sabi niya po rito, sabi po natin, "The angel of the Lord encampeth round about them that fear him and delivereth them." So the experience of Philip, directed by the angel from heaven to go to the place where he met one seeking for truth, or Cornelius, visited by an angel with a message from God, of Peter in prison and condemned to death, led by an angel for to safety. So all show the closeness of the connection between heaven and earth. So alam niyo po yung mga naranasan natin na mga minsan pagsubok sa buhay na parang kapahamakan tapos tayo nililigtas ay isang patunay na ang Diyos ay gumagawa ng daan o connection na tayo ay ginaguide niya na yun ay isang um, tinatawag nating pagkumpirma na ang Diyos ay meron pa rin connection tayo sa langit. No? Sa bawat pagliligtas, sa bawat mga pagkakataon na tayo'y nililigtas na sa pamamagitan ng mga hindi natin nakikita na mga ahensya niyo, no? Ay isang assurance na tayo po ay patuloy na nakalink sa langit. So, napakabuti, no? So, dapat maging araw-araw natin itong pag-asa at assurance. Kaya nagpasalamat tayo sa mga pagsubok sa buhay, sa mga hindi natin man lubos hiniling, pero as in a carnality, hindi natin sana lubos hihilingin na may mga kapahamakan o pagsubok, no? Pero ang Diyos ay ginamit ang mga bagay na ito na pinahintulot niya, no? Para ma-realize natin na patuloy na mayroong koneksyon tayo sa Panginoon, na siya ay nagliligtas kahit na tayo ay patuloy na pumupili ng kapahamakan or tayo nasusuong sa mga pagsubok. So sabi niya rito, to the worker for God, the record of this angel visit should bring strength and courage. Today, as verily as in the days of the apostle, heavenly messengers are passing through the length, no, and breadth of the land, seeking to comfort the sorrowing, to protect the impenitent, to win the hearts of men to Christ. We cannot see them personally, nevertheless, they are with us, guiding, directing, and protecting. So, pag sinabi ng Panginoon, no, na I am with you always, ay sinabi niya, kung mabasahin natin sa mga ibang komentaryo no, na ang Panginoon, ang Ama, ang Anak, at ang mga heavenly angels, ang heavenly host, no, ay pinagkaloob nila ang kanilang sarili para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At yun nga po ay gumagawa patuloy ang ahensya ng Diyos sa pamamagitan din ng mga anghel na hindi natin nakikita para tayo po'y gabayan, tayo ay bigyan ng direksyon at tayo ay protektahan. So, napaka buti ng Panginoon. No? Heaven is brought near to earth by that mystic ladder, the base of which firmly planted on the earth, while the topmost round reaches the throne of the infinite. Angels are constantly ascending and descending this ladder of shining brightness, bearing the prayer of the needy in distress to the Father above, and bringing blessing and hope, courage and health to the children of men. Kung maalala po natin, no, yung bago napalitan yung pangalan ni Jacob bilang mandaraya, ano po yung pinalit na pangalan kay Jacob? Israel. Ibig sabihin bayan ng Diyos. Ibig sabihin dito sa lupa ay nagkaroon ng pag-asa na may mga taong talagang makaka-experience ng restoration, no?
ng fellowship sa langit at sa Eden na nawala. At nakita natin sa kanyang panaginip, no, isang hagdanan na kung saan may mga anghel na akyat at baba. Yun. So, ibig sabihin yung hagdanan na yun ay sumisimbolo na pagdurugtong dito sa baba, which is ang lupa, at ang hagdanan ay papunta sa kalangitan. At doon sa mga hagdanan na yun ay may mga anghel. At alam natin na ang anghel ay galing sa Diyos o sa command ng Diyos. At yun po ay patunay na pangako na kayo ay bayan ko, hindi ko kayo pababayaan. At narito ang aking mga anghel na aking susuguin para sa inyo. At these angels of light create a heavenly atmosphere about the soul, lifting us toward the unseen and the eternal. We cannot behold their forms with our natural sight. The spiritual ear alone can hear the harmony of heavenly voices. So, napaka-malaking mystery. Paano kaya natin maririnig? Minsan, paano kaya naririnig ang tinig ng mga anghel? Pero, kung isipin nyo, narito tayo ngayon, no? Um, nag-aaral ng salita ng Diyos. Parehas yung mga binabasa natin na devotional, yung content nito, yung essence nito, yung principle nito. Nag-gather tayo ngayon, although virtual, para mapakinggan ang mga salita ng pag-asang ito. Ibig sabihin, ginaguide tayo ng Panginoon, although sabihin natin kakaunti lang tayo sa movement na ito, ay nakita natin na ang guidance ng Panginoon ay napaka hindi natin masukat o napaka-misteryo. Na naniniwala ako na pinakinggan natin ang tinig ng mga anghel. Either symbolical siya, spiritual o literal, ay hindi natin masabi. Kasi the third angel's message ay sumisimbolo rin sa mensahe ng Diyos. At narito tayo ngayon. At literally sinabi ng Panginoon, susuguin niya ang laksa-laksa niyang anghel upang bantayan at protektahan tayo. So kung maalala natin ang Panginoong Hesus-Kristo, di ba? Pagkatapos ang mga pagsubok na malampasan doon sa bundok ng pagsusulit or sa Mount of Temptation, ay dumating ang mga libo-libong anghel upang siya ay sambahin. At kung paano sa pagiging tao niya, ay ang amay nagpadala ng gabay at bantay sa kanyang anak. At dahil tayo nga ay tinanggap na si Kristo bilang ating kapatid at ang Diyos bilang ating Ama na tayo kanyang inampun, ay ganun din ang pangako na kung paano ang nangyari sa pagiging buhay tao ni Kristo na hindi siya pinabayaan ng Diyos, ay atin ding mararanasan. Di ba? Napakaganda po. So God commissions His angels to save His chosen ones from the calamity, to guard them from the pestilence that walketh in darkness, and destruction that wasteth at noonday. So, tingnan po natin, no? Kung tinatawag tayong mga angels of destruction, tinatawag din tayo na angels of protection. And sometimes, yung protection ng mga anghel ay sa atin ay nagiging distraction din sa mga wicked. So, tingnan natin, no, na anong panghahanapin natin kung ang Diyos Ama ang ating kakampi. Even one angel ay sapat na para gunawin ang sanlibutan sa kapangyarihan nito. At yun ay pinangako ng Ama na hindi lamang iisa, no? So bukod sa ating guardian angel, sa mga ay ang Panginoon nagsabi, magpapadala siya ng mga kanyang walang kapagurang mga anghel upang tayo po'y paglingkuran. At napaka gandang pakinggan na parang sa tingin natin hindi dapat tayo karapat-dapat. Ngunit tingnan natin na ang pag-ibig ng Ama ay hindi natin talaga masukat. At ang tanging gagawin lang natin ay purihin ang Diyos Ama sa langit. And again, sabi niya po rito, have angels talk with men as a man speaketh with a friend and led them to places of security. Again and again, have the encouraging words of angels renewed the drooping spirits of the faithful and carrying their minds above the things of earth, cause them to behold by faith the white robes, the crown, the branches of victory, which overcomes will receive when they surround the great white throne. Kaya, again and again, angels talk with men. No, nagaya ng isang kaibigan at nilalagay tayo sa lugar na kung saan tayo ay mapapangalagaan o mababantayan o mapoprotektahan. Kaya minsan, napakahalaga na sa ating mga araw-araw na decision making sa buhay. Pakinggan natin yung little voices sa ating konsensya. No?
na 'pag sinabi natin, "Ay gusto kong pumunta rito." Pero sabi, "Wag diyan, mapapahamak ka diyan." Hindi nga tayo namatay pero minsan na-lure tayo doon sa temptation na magbibigay sa'tin ng idea na, "What if subukan ko kaya 'yun?" So, alam niyo bilang ang Diyos ay restorer at tinatawag natin na healer, ay kasama sa motto ng pagiging medical mission ng Panginoong Jesucristo dito noon ay, "Prevention is better than cure." At alalahanin natin na Christ himself ay isa ring naging anghel ng Diyos, 'no, si Michael, na siyang pumoprotekta sa atin. So ang nais nila ay hangga't maaari hindi tayo mapunta sa mga lugar na ikakapahamak natin. Hindi tayo malid sa mga tao na ikakapahamak natin. Kung ipapahintulot man ng Diyos ang mga misyon na peligrong ito ay alam niyang subok na at talagang ang pananampalataya natin ay nakikita ng Diyos na makakatayo sapagkat nakikita niya ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristong gumagawa sa atin. So ito po yung topiko natin ngayong gabi na lagi po nating alalahanin na we are linked with heaven. Na sa pamamagitan po ng mga miracle, sa mga pagsubok na tayo nililigtas, at sa mga panahon na tayo'y nasa alanganin at tayo'y nanatiling buhay pa, ay nariyan po ang mga pangyayari na pinintulot na ma-realize natin we are linked in heaven. Muli ito, purihin natin ang Panginoon at nawat patuloy po na tayo tumingin sa hagdanan na siyang kumukonekta dito sa lupa at sa kalangitan sa mga anghel na ito'y kanilang naging medium upang maabot ang bawat isa sa atin. Pasalamat tayo sa anak ng Diyos, sa Panginoong Jesucristo, na siyang willing na binigay ang buhay upang maidugtong tayo sa nagbigay ng buhay, ng pinagmulan ng lahat, ang Ama at ang tao na siniperate ng kasalanan. Muli, magandang gabi po sa ating lahat at purihin ang Panginoon sa gabing ito. Magandang gabi po sa ating lahat.